Bakit kaya pabalentong-balentong ang ating Pangulo? Nung una, ang sinabi niya, China ang pinaka-importante kong alyadong bansa. Matapos magpunta ng Estados Unidos, balentong kaaway ang China. Ano ba ang interes niya sa Amerika? Ngayon po, ang ating presidente hinaharap 371 million civil contempt charge sa hukuman ng Honolulu dahil meron pong 2 bilyong dolyares na award sa mga biktima ng karahasan sa Marcelo at ayaw niyang sabihin kung nasaan ang tagong nakaw na yaman ng kanyang pamilya. Hindi kaya na ang pagbalentong niya pagdating sa ating panlabas na relasyon sa China at ay Amerika ay may kinalaman sa nakaw at tagong yaman? Ano tingin nyo? Meron bang kinalaman ng nakaw na yaman niya sa kanyang pagbabalentong? At ang resulta, kinakalagkad niya tayo sa kamatayan sa pamamagitan ng isang gera. Mga taga-Dumaguete, the city of gentle people, papayag ba kayong magkagera para sa mga Marcos? Makasaysayan po itong araw na ito, ha? Dahil pinagbawalan tayong mag-rally. Binawi ang ating rally permit. Pero naririto kayo, nanindigan ng rally permit namin galing sa saligang batas, galing sa Panginoon, dahil kami po ay hinugit sa imahe ng ating Panginoon. Tama ba o hindi? At dahil po dyan, pwede ba ho? Harapin natin ang ating mga katabi at sabihin natin, congratulations, my brother and my sister. Simula pa lang po ito. Dahil ngayon, matapos ang makasaysayang pagtitipon sa Dumaguete, kung saan libo-libo ang sumipot, bagamat walang rally permit, Mr. Marcos Jr., we put you on notice. Alam po namin ang karapatan namin at pupunta kami sa lahat ng syudad at probinsya ng Pilipinas at kami po ay sisigaw ng transparency, accountability, peace and security. Nek-nek nyo kung biski hindi nyo kami bigyan ng rally permit. At mula ngayon, ang itatawag natin dyan, ang Dumaguete Doctrine. Meron kaming karapatan, hindi kami papayag na masupil.